antiperspirant good for your skin? Choose the natural deodorant, Deonat Crystal Tawas Deodorant. Made from ammonium alum or tawas. Prevents body odor by creating a topical layer that helps stop odor-causing bacteria. It doesn't clog pores and disrupt your body's perspiration process. It's safe, effective, and gives you protection all day long. Deonat lasts up to a year. Live healthy, live natural. Ma, sana beautiful hair ko sa birthday ko. Sa birthday mo lang, dapat everyday. Mag-Vaseline shampoo araw-araw para ang hair, strong inside, grows more beautiful outside. Vaseline shampoo. Ang yaman ng dagat na inaasam-asam malasap ay nahuli sa Nissin Cup Noodles. Lasapin ang sarap ng dagat. Mas masarap ang inyong gising kasama ng Unang Hirit Barkada at Nissin Seafood Cup Noodles. Nagbabalik ang Unang Hirit. Narito ang mga balitang dapat niyong malaman sa ating Top Hirit. Ngayong araw na isasagawa ang closing arguments ng prosecution at defense team sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona sa Senado. Bibigyan ng tig-isang oras magkabilang panig para ipaliwanag ang kabuuan ng kanilang mga ipinisintang ebidensya. Magiging sentral ng magkabilang panig ang Article 2 o ang issue o man hindi idineklarang pera sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALE ng punong maestrado. Ang depensa, papaliwanag ang mga nauna ng sinabi ni Corona. Lalo na kung dahilan kung ba't hindi na niya isinama sa kanyang SALE ng kanyang dollar at peso accounts. Ang prosekusyon naman nanindigan may pagkakamali ang puro maestrado sa hindi nito pagdedeklara ng dollar accounts. We are optimistic that first, the prosecution has not proven their case. Second, what they are alleging that the Chief Justice committed is not an impeachable offense. Hindi ko maubos maisip na makagain si Chief Justice ng acquittal despite the fact na may $2.4 million siyang undeclared just because may interpretasyon siyang confidential yon. At mamaya sa ating talakayan with Igan, bubusisiin natin kung ano nga ba ang naging leksyon sa publiko ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Maaari din kayo magbigay ng inyong opinyon sa pamamagitan ng official Facebook page ng Unang Hirit, facebook.com/unanghirit o sa Twitter, twitter.com/unanghirit. Gamitin lamang po ang hashtag na Unang Hirit sa inyong mga tweet. Nanatili pa rin sa The Medical City sa mga sandali ito si Chief Justice Renato Corona matapos muling tumestigo sa impeachment court ng Biyernes at nakabantay roon si Mav Gonzales. Mav. Igan, hanggang ngayon nga ay nananatili pa rin naka-confine dito sa The Medical City si Chief Justice Renato Corona. Martes nang dalhin dito ang punong maestrado matapos bumaba ang kanyang blood sugar. Dinala rin siya sa intensive care unit dahil sa posibilidad raw na atake sa puso. Nagkaroon na kasi siya ng komplikasyon sa puso at kidney dahil sa sakit na diabetes. Pero noong nakaraang linggo, nilinaw na ng kanyang mga doktor na hindi siya inatake sa puso. Biyernes naman ay lumabas ito ng ospital para dumalo sa impeachment trial kahit pa pinagbawalan siya ng kanyang mga doktor. Pero agad ding ibinalik dito sa The Medical City matapos ang pagdinig. Ayon kasi sa kanyang mga doktor, kailangan pa niyang sumailalim sa iba pang pagsusuri upang matiyak ang lagay ng kanyang kalusugan. Buong weekend tayong nagbantay dito sa The Medical City pero Igan, wala pa rin ang bagong medical bulletin na ipinalabas ang kanyang mga doktor. Igan? Maraming salamat, Mav Gonzales. Sa ibang balita naman, mamaya na nakatakdang magtanghal sa National Memorial Day Concert sa Amerika ang half-Pinay na si Jessica Sanchez. Sa dress rehearsal pa lang, todo bigay na siya sa pagkanta kahit halos wala pang pahinga sa kabi-kabilang commitments. Matapos ang American Idol finale, may ilang fans pa nga ni Jessica ang pinanood siya habang nag-e-ensayo. Si Jessica po ang napiling umawit ng national anthem ng Amerika na Star Spangled Banner at kakantahin din niya ang Celine Dion hit na The Prayer. Espesyal daw kay Jessica ang pag-aawit sa Memorial Day concert
Lalo't aktibong serviceman ang kanyang ama na nakadestino sa Singapore. Habang isang retired Navy naman ang kanyang lolo. Matapos naman ang Memorial Day concert, tututok na si Jessica sa paggawa ng sariling album at balak din daw niyang magpatuloy sa pag-aaral. Malaki ang pasalamat ni Jessica sa Filipino-Mexican community sa kanyang tagumpay sa American Idol. At kahit laking Amerika ay hindi pa rin daw mawawala ang kanyang pagiging dugong Pinoy. Sa katunayan, paborito raw niya ang ilang pagkaing Pinoy gaya ng sinigang at adobo. Gusto rin daw ni Jessica na mabisita sa unang pagkakataon ang Pilipinas habang sila ay nasa tour. I've never been out of country, but hopefully I can go there on tour or something. Ang ikli ng mga salita niya pag tumusabi. Okay, I love you, thank you for the support, and maybe I'll get there someday. Sure. Sana nga usually naman yung American Idol, mga finalists naman dito. Sabi niya parang gusto daw niya umuwi sa Pilipinas. Ganun ang subtitle. Kami taga sa inyo yun. Oo nga. Oo nga. Siyempre sabik yung mga taga rito na mas marami siyang banggitin sana sa kanyang family dito and stuff. Samantala, eksaktong isang linggo na lang, balik eskwela na ang mga estudyante. Kaya naman sinimulan na rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kanilang paghahanda para sa inaasahang dagsa ng mga mag-aaral. Ikinakasa na rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang kanilang mga hakbang laban sa mga posibleng aberya sa pagbubukas ng klase sa June 4. Nakikipagpulong na sila sa iba pang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga pagtutuunan ng pansin ng monitoring sa lagay ng panahon at pagpapakalat ng sapat na seguridad sa paligid ng mga eskwelahan. Plano ring itaas sa red alert status ng ang NDRRMC habang papalapit ang pasukan. Samantala, inatasan na po ng DOTC at ang LTFRB na siguraduhing ligtas at nasa tamang kondisyon ang mga school bus at iba pang sasakyan para sa pasukan. Iniutos ni DOTC Secretary Mar Rojas kay LTFRB Chairman Jaime Jacob na siguraduhing sumusunod sa mga panuntunan ng kaligtasan ang mga nasa higit 7,500 school buses sa buong bansa. Kabilang dito ang paglalagay ng safety devices tulad ng safety belts at metal grills sa mga bintana. Dapat din daw ay may medical kit at fire extinguisher sa loob mismo ng school bus. Nakatakda ring mag-deploy ang DOTC ng mga team na mag-monitor kung sumusunod ang mga school bus sa mga inilatag nilang panuntunan. Dapat bantayan din ng DOTC mga tricycle sa Visayas, Avenue, sa Hindi Mindanao. nakakalusot, ano? Hanggang Pugungan, nakala mo, member ng circus. Kasi school bus nila. Ilan yung nasa may likuran ng tricycle driver. Ilan yung nasa loob, may nasa harap pa. May nasa labas pa, may sa bubungan pa. Yes, may nakasabit pang bata sa likod. May nasa harap pa. Tatlo lang, apat ang maximum na pasahero, no? 1, 2, tapos may maliit upuan dito, 3, tapos 4 sa likod. Actually, Kasi legal ba Yung yun? sa harap, pilit na yun. Pilit na yun, may maliit na bangko yun. Yung maliit na bangko ba? Legal ba yun? Usual kasi Kung yung mga mag-aaral, gano'n habang nasa ano. Oo, talaga. Tapos pa-perform sila. Tapos may mga bola-bola na yung service service yun eh. Yung mga tricycle, Yes. ganun karami mga sakay nila. Pero dapat Everyday yun. Talaga dapat. Mismo sa driver na manggaling na, wag nyo nang ipilit. Gusto niya mag-2-trip siya. Parang, di ba, meron mas maaga, may ano, para Sayang nga naman yung kita, pero yung kaligtasan. Minsan din kasi yung isa sa tatay, siya yung tricycle driver. Sinasabay na ng mga kapitbahay, kaklase. Samantala, pasado na po sa ikatlong pagbasa ang House Bill 5808 o mas kilala sa tawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa nasabing panukala, bibigyan na ng sapat na kapangyarihan ng gobyerno para masawata ang computer-related offenses. Kabilang na po ang panloloko, paninirang puri, pagbabanta gamit ang internet at maging ang cybersex. Aabot sa 200,000 pisong multa o di kaya'y pagkakakulong ang parusa sa mapapatunayang nakagawa ng panloloko sa internet. Aabot naman sa multang 1 milyong piso at pagkakakulong ang mapapatunayang sangkot sa cybersex. Para naman sa masasangkot sa child pornography, mahigit 1.2 million pesos o di kaya'y pagkakakulong ang ipapataw na parusa. Salamat. At salamat na ang lalaki ng yung mga multa. Hindi 6,000. Ganun lang. Totoo yun. Actually, parang yung ibang Pati yung multa dapat bullying, cyberbullying. Cyberbullying. Kasama na. Paninirang puri. Saan ba dyan yung mga naloloko doon sa mga yung mga... Pati libel, ano? Nandiyan na sa... Yes, lahat na. Yung mga website na babayaran, ganon? Oo. Ay, mga illegal. Dapat ganun din, kasama din siya. I think kasi sakop naman pagka ganun, 'di ba? Sabi nga